Ang ganda naman ng paligid dito. Puro mga puno. Parang ang layo niya sa Cavite na alam ko sa amin. Try na nga natin dito. Kakainin po to? Oo, kainin mo. Try mo. Ito. Nakita ko na. Actually, ngayon lang ako nakita ng yung stingless. Hindi lang po honey yung nakukuha sa kanila. Parang feeling ko, wow, ang talino ko na. Mga alabips, alam niyo ba yung apiary? Yan kasi tayo papunta ngayon para sa video na to or para sa ride na to. Bago pa lang kasi sa akin yung salita na yan at wala pa yatang isang buwan simula nung nadiscover ko yan. Hindi naman nadiscover nung nadinig ko yan or nabasa ko. Wala pang isang buwan yun. Naghahanap kasi ako ng mga iba-iba pang mga mapapasyalan na hindi ko napupuntahan. Yung mga tipo na gusto kong malaman kung ano yung meron doon, kung ano yung ginagawa doon na hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Tapos yun, nakita ko yung salitang apiary. Bali yung apiary, isa siyang parang bee farm. Mga bubuyog yun. Kaya ayan, bumabiyahe tayo ngayon papunta sa isang apiary sa Indang, Cavite. At sa ngayon ay nandito tayo sa Silang, Cavite. Parang ang uulan pa Sana naman wag. Mamaya na lang gabi. Wag muna ngayon. Ang sarap pag ganito yung panahon, yung makulimlim na malamig. Hindi siya nakakapagod bumiyahe. Siyempre nakakapagod pa rin bumiyahe, pero yung alam mo yun, yung ginhawa ng binibigay ng lamig ng hangin, talagang napakasarap. Parang feeling mo naka-aircon ka na rin. Lalo na nasa ganitong lugar na medyo malamig-lamig kasi medyo mataas yung lugar. Sa totoo lang, simula nung nabasa ko yung salitang apiary, nagkaroon ako ng interest na makapunta sa isang bee farm. Kasi alam nyo naman diba sa channel na to, nag-e-enjoy ako pumunta sa mga farm. Natutuwa ako makita yung mga halaman, yung mga bulaklak, yung mga tinatanim nila. Ayun, nag-e-enjoy ako sa ganun kasi meron akong mga natututunan. At ito naman para sa bee farm, syempre bago to sa akin kasi hindi pa ako nakapunta ng ganung klaseng farm. Syempre kakaiba yun para sa akin kasi bubuyog yung mga nandun. Hindi siya yung mga tipo na tinatanim. Sila naman mga inaalagaan. At syempre kung meron man akong matututunan sa bibisitahin na bee farm, sana kayo din may matutunan din. Kasi hindi lang naman basta-basta na ride lang yung ginagawa dito sa channel na to. Kasi gusto ko rin na mamasyal, yung mag-discover ng ilang mga bagay na para sa akin interesado. At sana rin kayo nagugustuhan nyo rin yung mga ganyan. Mahilig kasi ako sa mga ano ba tawag dun? Yung mga palabas na tungkol sa process. Yung mga napapanood ko dati nung bata ako mga ganon, yung pumupunta sila sa factory tapos pinapakita kung paano ginagawa yung halimbawa, yung hotdog, ganon, yung Crayola, lapis, kung paano sila ginagawa yun. Tuwang-tuwa ako pag napapanood ko yun. Tapos makikita ko yung mga conveyor belt na maandar, tapos nakasakay dun yung mga product. Wala, natutuwa ako sa ganun. Kahit nga yung mga how it's made tuwang-tuwa ako sa ganun. Kasi parang may natututunan ako, hindi man literal na natututo ako kung paano gawin yung hotdog o yung Crayola. Makita ko lang yung process, parang feeling ko, wow, ang talino ko na. Kaya yan, mahilig ako sa mga process ng mga video. Kahit sa mga farm, yan, mahilig ako sa ganun. Ito, di ko na alam kung nasaan na tayo. Parang Mendes yata to. Okay, dito tayo. Yan, thank you po. Yan, buti pinadaan tayo. Hindi ko alam kung nakapunta na ako banda dito. Parang first time ko lang yata dito sa daanan na to. Dito ba?
Tama ba to? Slight right down. Pero, school, ganun. Tama ba to? Kabsu. Parang ngayon lang ako nakakita ng Cavite State University. Kahit meron yan sa Carmona, hindi ko nakikita. Ang ganda naman ng paligid dito. Puro mga puno. Sana talaga, no? Marami tayong ma-discover para uuwi tayo ng maraming natututunan. Oh, ayos to ah. Dapat ang ganda nitong segment na to. Paakyat na kakrubada na mapuno. Parang ang ganda dito sa lugar na to. Kasi parang ang layo niya sa Cavite na alam ko sa amin, doon sa GMA. Kasi ito puro yan, puro nature, puro halaman, puro puno. Yun lang, iba na. Ito na, may mga bahay-bahay na ulit. Pero ang ganda. Okay, dito tayo sa kanan. Nako, dalawa tong kanan eh. Siguro dito malaman na lang kung mali to. Okay, mukhang tama. Si Google sabi third right, dalawa yung nasa kanan ko. Mukhang malapit-lapit na tayo kasi medyo lumiliit na yung mga kalsada. Turn right. Kanan daw dito. Nasaan? Ito. Basketball court. Ito si Google Map niloloko. Joke ako nito ng Google Map. Nasa kanan daw yung destination. Pero ito, basketball court. Baka dito sa susunod. You have arrived. Pero wala akong nakikita. Yun, wala akong nakikita. Hindi ko makita yung destination. Excuse me po. Saan po yung Los Pepes? Los Petos? Ah. Boss! Petos! Boss? Alam niyo po kung saan yung Los Pepes? Pasukin mo. Sigado eh. Sige, thank you po. Yun nga, try na nga natin dito. Okay. Kasi may ilan na ako napagtanungan. Parang lahat sila dito yung tinuturo. Sana lang talaga tama to. Apo, ang hirap. Nga, putik. Ay! Ito. Okay, nakita ko na. Dito. Los Pepes Farm. Ito na nakita ko na. Sana pwedeng pumasok, no? Dumating na tayo dito sa farm. At ang ganitong klaseng farm ay isang Meliponia. Meliponia. Kala ko talaga yun. Apiary. Pag apiary, yun yung sa mga malalaking beef. Yung mga imported beef. Ayan, magkaiba pala ang tawag sa farm ng mga bubuyog na may sting at walang sting. Akala ko talaga apiary ang tawag sa lahat. Pero ang tama pala para sa mga stingless bees ay meliponary. Ito ang Los Pepes Farm dito sa Indang, Cavite. Para sa tour na to, makakasama natin si Sir Mac, ang owner ng Los Pepes Farm at isa sa mga pioneers ng stingless beekeeping dito sa Pilipinas. Excited na akong makita kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng mga stingless bees sa mga nakasanayan nating bubuyog. Ito yung tinatawag na spiral colony. Galing siya sa wild. Bali, ito yung pinaka-natural niya na bahay. Dito, nag-start yan. Yan yung bahay nila sa gubat. Ngayon, tina-transfer lang yan sa box para madaling ma-harvest at maparami. So ito po yung nakuha niyo sa Oo, yan. gubat? Saka ito, yan.
Bale ito, sinakluban ko lang yan ng bao. Pero yan, nung kinuha namin, ganyan yung itsura niya. Yan, ito, ganito. Ito po yung totoong colony nila. Oo, yan yung natural nila na bahay. Yan yung nakikita ko sa cartoons, yung pag nahulog. Hindi, iba yun. Ay, Ibang ibang- fish yun. Oo. Ay, ibang bubuyog po yun. Oo. Kasi sa Pilipinas, merong iba't ibang uri ng bubuyog. Tapos ang meron dito sa farm, yun nga, yung Tetragonula biroy, ito, yan. Tsaka yung Tetragonula laeviset. Ito yun. Bali, ang pinagkaiba na nilang dalawa, si biroy, aggressive. Once na mag-vibrate yung bahay niya or buhatin mo, basta magalaw yung bahay niyan, doon magbibigay ng signal doon sa drone na umatake dahil parang kumbaga sa kanila predator tayo. Di ba parang meron silang mga role? Oo, may queen, may worker, drone, may nurse bee din na tinatawag. Ano po yan? Nurse bee. Tagagamot? Hindi tagagamot yun. Si nurse bee, siya yung nagme-maintain ng hive dun sa loob ng bahay. Siya yung nagpapakain sa mga brood. Yung brood, yun yung inakay. Yun yung inaalagaan ng nurse bee para pag dating ng araw, yun yung magiging future bee. Gaya nila. Bata, parang nursery. Oo, parang ganun. Sila, ito, Yan, karamihan yan, mga drones yan. hindi pa sila yung tawag dito? Yung nag-aaway-away? Nag-aaway yan, gaya nun, tinan mo, ayan, bili parang yan. Dito ka, ayan, nakikita mo yan. Pwedeng yan, swarming o pwedeng nagme-mate yung nakipag-mate si queen. Pwedeng swarming kasi halimbawa malakas na yung isang colony. Pagka may mahinang colony dyan, pwede nilang Sakupin? sasakupin nila, oo, ganun. Pag sinakop, papatayin lahat. Oo, papatayin na nila yung mahinang colony, yung bees na nandun sa loob. Tapos kukunin yung honey. Hindi, yun na sila yun na yung magiging bago nilang tirahan. Ang maganda kay stingless, meron siyang tinatawag na queen cell. Sa isang hive niya, merong multiple queen cell na tinatawag. Na pagka mahina na yung queen, automatic yun, meron na nakareserba na papalit sa kanya. Kumbaga, doon sa malalaking bees kasi, kailangan mong bumili ng panibagong queen kapag mahina na, pag hindi na nagle-lay ng egg yung queen. Kailangan bumili ng bagong queen para mabuhay yung isang colony. Dito ko rin na-realize kung gaano kahalaga ang queen bee. Siya ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang buhay ng buong colony. Kapag nawala siya, mahihirapan ding mabuhay ang mga natitirang mga bubuyog. Pagdating ng araw na humina nga yung existing queen, yun, papalitan na talaga nila yun. Papatayin nila yung existing queen, papalitan nung mayroong queen cell na bees na tinatawag. Binibili yung queen? Sa malalaking bees, pero sa stingless, hindi mo kailangang bumili. Kasi nga meron silang Oo, meron reserve. siyang naka-reserve. Multiple yun. Kaya talagang meron at merong papalit sa kanya. Kasi sa lahat ng mga bees, karamihan talaga sa kanila, puro babae. Kokonti lang yung lalaki kasi yung trabaho ng lalaking, yung mga male bees, ang trabaho lang nila makipag-mate kay queen. Sa isang colony, sila yung may pinakamasarap na buhay na tinatawag. Kasi after nilang makipag-mate sa queen, mamamatay na yun. Paano naging masarap yun? Patay Hindi, agad. ganun. Hanggang ganun lang yung buhay nila. Hanggang patapos nilang makipag-mate, mamamatay na sila. Yun yung kasarapan ng buhay nila. Wala silang kahirap-hirap. Hindi sila nagtatrabaho? Hindi. Pinapakain sila ng yung mga worker. Parang baboy. Pinapalaki para katayin. Parang ganun. Pero, tanong ko na. Di ba kung kinukuha niyo yung honey, di ba walan sila ng pagkain? Paano mawawalan? Di ba, kinukuha ko yung honey. Mhm. Hindi ko naman nilalahat yung harvest ko eh. Pag nag-harvest ako, nagtitira ako at least 30%. Sakto lang sa kanila. Oo. Kung ano yung nando sa loob, yun yung kinokonsume din nila. Pero konti lang. Hindi naman din nila nauubos yun. Actually, ngayon lang ako nakita ng yung stingless. Mm. Baka nakakita na ako yan dati kasi parang size niya parang parang langaw, di ba? Oo, ganun. Kasi kahit ako, nalaman ko na rin yan. May anak na ako eh.
Ang dami ditong mga paru-paro at saka mga santol. Paborito ko pa naman ang santol. Habang umiikot kami sa farm, napansin ko na hindi lang pala mga bubuyog ang inaalagaan dito. May saging? Saging to, di ba? Ornament plant siya. Parang kauri siya ng saging. Yun. Halos lahat ng halaman at puno ay merong silbi. Dahil dito kumukuha ng nectar at pollen ang mga bubuyog para mabuhay at makagawa ng honey. Puno ng nyog. Yan, saging. Kasi yun yung mga puno na walang season. Laging may bulaklak. Akala ko noon, bulaklak lang talaga ang dinadayo ng mga bubuyog. Pati pala mga punong namumunga ay mahalaga din sa kanila. Gano'ng katagal para bago magawa yung isang bote halimbawa ng... Depende yun. Depende sa lugar. Depende rin sa kung gaano sila kalakas. Sa mga bubuyog. Pero yun nga, sa akin, ang binabasihan ko, na-harvesting ko na, bubuhatin ko yan, yung mismong isang buong box na ganyan. Pag mabigat na yun, na-harvesting ko na yun. Makagawa ho yun ng isang bote? Oo. Sa isang bahay na ganito, marami na yung 1.5 kilo na honey. Sa isang ganyan, 1.5 kilo na honey. Ayun, may isa. Ano yun? Yan, predator yan. Nangangain din ng stingless yan. Ito po, wala po siyang Oo, ano. wala. Meron yan, pero pabagsak na. Basta tinakpan nila ng ganyan eh. Sinig nila yun. Sila naggagawa niyan, nagsisil? Pagka mahina yung colony, isang senyales yan na pabagsak na yung colony pagka ganyan tinakpan nila ng ganyan. Ano po ibig sabihin ng pag mahina ang colony? Ano ba, bagong lipat galing dun sa ganyan. Pag bagong lipat, tapos biglang umulan. Hindi kasi advisable talaga na magta-transfer ka ng gantong panahon. Dapat ang transfer every summer. Habang tumatagal ang tour, napansin kong imbis na nababawasan ng mga tanong ko, ay parang lalo pa silang dumadami. Walang sa mga bubuyog na wala pong sakit. Totoo po bang hindi na-expire ang honey? Totoo. Pero may pinagkaiba ho ba ang honey ng yung may sting tsaka hindi pa ng sting? Meron. Matagal humagawa yung honey nila. Lahat sila dyan ho napunta. Hindi naman lahat. Paano nyo sila nakikita? Kunyari yung nasa poste ng Meralco. Pero di ba yung kinakain nila ho yung honey? Di unique lahat ng entrance nila. Asukal din po bang kinukuha nila sa nectar? Pero hindi sila nagte-teritoryo na sa amin itong bulaklak na to? Hindi, walang ganun. Sobrang basa ho siya. Ito, parang basang-basa siya. Makindab. Bago yan. Ibig sabihin. Natanggal kasi yung pinaka-flight hole niya eh. Oo nga, wala. Butas lang. Kaya yan, gagawa sila ng bago dyan. Ang inaatake na nila ako. Ito, bubuyog din ho sila. Alin? Ito? Hindi. Hindi lang kaya. Lang ka pala yun. Parang may mga bubuyog sa buhok ko. Hindi ko pa talaga nakikita ang loob ng isang beehive, kaya excited akong makita to ng malapitan. Kahit walang suot na protective gear si Sir Mac, kampante pa rin akong panoorin dahil stingless bees naman ang nasa loob at eksperto ang nagbubukas nito. Kada isang colony may queen. Hindi, meron pong sabi ng reserve. Ganun din. Ganito Sila meron din. Ay, yung reserve niya. ito. Dito, mas marami. Lalo yung sa kanya. Multiple talaga to. Minsan, 10. 5, ganyan. Kasi yung napapanood ko sa TV, bata pa lang, pinapatay na yung pwedeng maging queen. Dito hindi. Basta hindi na umiitlog yung queen. Eto, pag nag-hatch to, hindi siya automatic talaga na de-designate na automatic kahit meron pang queen na nandyan, hindi siya basta-basta magiging queen. Kasi nga meron pang existing eh. Meron pang umiitlog. Eto, parang naka-reserve lang. Nandyan lang. Yan, ganun lang sila. Tatrabaho pa rin yan. Pero pagka yung hindi na nga umiitlog yung queen, doon na siya papasok. Doon na siya magiging reyna. Eto, yan yung brood na tinatawag. Para siyang butil ng munggo. Kaya yun yung term niya, munggo-munggo. Hindi yung katulad sa yung nakikita ko sa ibang bubuyog na parang... May hexagon. Honeycomb yung mga ganon. Hindi siya ganon. Kahit sa honey, wala rin siya nung hexagon. Propolis. Ito yung pinakamahal sa product niya. Propolis. Ano po yan gawa dyan? Gawa to sa, galing to sa mga resin ng puno. Dagta. Yan o. Ito yung kinukuha nila?
Kinukuha nila yan kasi yan din yung nagsisilbi nilang protection sa mga predator yan. Pang shield sa mga siwang, sa mga butas. Protection nila yan sa predator kasi sticky yan eh. Para hindi sila lapitan ng langgam, butike, palaka. Kaya lang, tuwing gabi, hindi sila nakakalipad. Doon umaatake yung butike, palaka. Laging nandito yan, nakaabang yan dyan. Para siyang nagmumukbang pag gabi. Kasi hindi nga sila nakakalipad pag gabi. Asan po yung honey dyan? Eto, yan. Yan yung honey. Yan. Ito, honey yan. Ito, edible din naman to. Yung propolis. Ah, Try mo. ay, ilang kain ho to? Yung honey ni stingless, unique yung lasa niya. Hindi siya yung typical honey na, di ba? Tayo, kilala natin, honey, matamis lang. Mm. Yung honey ng stingless, unique yung lasa niya, maasim na matamis. Kakainin po to? Oo, kainin mo, try mo. Pero iba itsura ho. Iba talaga, iba yung kulay, iba yung lasa. Iba yung ano niya, benefits niya. Pati Maasim to, na panis. yung black. Pwede. Sabi ko kasi yung pinakamahal sa product niya, yung propolis. Kasi marami yung benefits sa katawan. Pure yan, tsaka natural. Walang halo, hindi niluto, hindi ininit. Ito galing po to sa stainless. Eh di hindi lang po honey yung nakukuha sa kanila. Sa product ni Stingless, lahat ng ano, walang tapon. Hindi lang honey. Yung honey nga, yung pinakamura sa product niya. Ah, pinakamura lang Oo, mo. yung pinakamura sa product niya. Pinakamahal nga, yung propolis. Yung ibang bee, meron din ganun. May pollen, propolis, konti lang. Ang wala kay Stingless, yung beeswax. Nakikita ko yun, pero hindi ko alam kung... Beeswax, yun yung honeycomb, tinunaw yun. Yung honeycomb na yun, tinunaw. Tapos magiging beeswax, yun yung ginagawang kandila, sabon. Kala ko talaga honey lang ang makukuha sa bubuyog. Akala ko, simpleng farm lang ito na gumagawa ng honey. Pero mas marami pa pala akong matututunan tungkol sa mga stingless bees. Nagulat ako nang makita ko na marami pa palang produkto ang maaaring gawin mula sa kanila. At may ilan pa nga na mas mataas pa ang halaga kaysa sa honey. Sa pagbisita ko dito sa Los Pepes Farm, hindi lang pala honey ang nadiskubre ko. Mas naintindihan ko rin kung gaano kahalaga ang papel ng mga stingless bees sa kalikasan. Isa na naman itong ride na nagsimula sa simpleng pagbisita, pero nagtapos sa mga bagay na hindi ko inaasahang matututunan. Ayan mga halapips, maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Pa-like and subscribe na lang at pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa ibaba. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!